Namutla ang lahat. Grabe to, kakapasok lang. Breaking news, bumwelta na, nasyak ang lahat. Ayan, syempre ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong tatalakaying balita ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Ayan yung kay Balitang Pinoy TV. Syempre huwag niyong kalimutang bumisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, mga katunay. Ayan ito yung mga kinukuhanan din natin ng mga balita. Ayan, syempre supportahan din natin yan. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Narito, Balitang Pinoy TV. Okay, at eto, pag-uusapan. Syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Ayan pagpatuloy natin Natin ngayon, una, itong si Erwin Tulfo. Kasi po may mga nagkalat ngayon na video patungkol sa kanya na binabanatan niya dati itong si Riza Hontiveros. Tapos lately, nag-a-appreciate siya kay Riza Hontiveros. Di ba? Na, may napanood kaya ako na video sa FB. Nilabas yung video ni Erwin Tulfo. No, talagang galit na galit siya kay Kiko Pangilinan. Doon sa mga bata, yung mga bata na minor de edad na gumagawa ng krimen na pinaglalaban ni Kiko na hindi dapat makulong. Galit na galit si Erwin doon dati. Doon sa gustong mangyari ni Kiko. Pero ngayon, kita mo naman, ropa na sila, tropa pips, meron raw mga magagaling na mga senador kagaya ni Hontiveros. Dati rin naman, may video akong ipapakita sa inyo na binabanatan niya si naging magaling na senador yun. Hontiveros. Nakakatawa nga Okay? Yan, si Erwin Tulfo ang una nating pag-uusapan patungkol dyan sa sinabi niya na out of order raw itong ginawa ni Marcoleta. Pag-usapan din natin yan. At heto, sinabi pa niya na sa Senado ngayon, 16 raw ang hindi lawyer. Kasama na siya dyan. Naiinsulto raw yung 16 na lawyer. Baka ikaw lang ang nainsulto. Mamaya, pag-usapan din natin yan. At heto, si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, rumesback na rin kay Erwin Tulfo. Nagsagutan ang dalawa. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ano yung sagutan nilang dalawa, okay? At pag-usapan rin natin na itong si Auntie Claire Castro, nag-react na patungkol po sa negative 15 na trust rating ni BBM. Negative 15 naman. Nag-react na si Auntie Claire. Mamaya, atin rin ng pakikinggan. At last but not the least, ay itong pahayag ni Senator Amy Marcos. Bigyan natin ng reaksyon kasi may point itong si Senator Amy Marcos patungkol po doon kay Tito Soto. Okay, mamaya abangan nyo yan kasi mainit yan na ano. Pero bago ang lahat guys, paki-like at saka paki-share itong video natin para kakalat po sa taong bayan. Okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Eto po. Itong si video kung saan itong si Tulfo ay ngayon tinatanong siya na meron namang mga ano dyan sabi niya sabi ni Tulfo, meron namang mga magagaling na mga senador yan kagaya ni Hontiveros. Yun pala, binabanatan niya dati si Hontiveros. Ito po yung video. Panoorin ninyo. I can suggest Senadora Riza Hontiveros. Marami mga magagaling dyan. Ano muna natin? Akala ko pa mga senador matatalino. May mga bobo rin. Ulit kasi mahina yung volume kanina. Dito, ito, malakas. I can suggest Senadora Riza Hontiveros. Marami mga magagaling dyan. Kumbaga yung ngayon yan, pinupuri niya si Riza Hontiveros. Yan Ito naman. Akala ko pa mga ito, 2018. Anong sinabi niya kay Hontiveros noong 2018? senador matatalino. May mga bobo rin pala mga utang ina. Diyos ko po, kahapon nandoon yung dalawang pinakabobo sa Senado, nandoon sa hearing. But anyway, tira ka ng tira, Senador Trillanes. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Hontiveros. Makinig kayong dalawa, pag-uuntugin ko mga ulo niyo mga b***bas. Ay, nako. Napanood kaya ni ni Hontiveros? Yung dating bira sa kanya ni Erwin Tulfo. Naku. Ayan
Pero ngayon, no, todo puri na siya kay Honti, no? Iba talaga nagagawa ng politika. Sa totoo lang. Iba talaga ang nagagawa ng politika sa buhay ng tao. Lahat nagbabago. Yan yung yung 2018 na pinakita, yan yung talagang may prinsipyo. Yan yung Erwin Tulfo. Yung pinakita ngayong 2026. Eto na yung munisipyo. Sinaniba na si Erwin Tulfo. Sinaniba na ng masamang espiritu. Chairwoman Risa Ontiveros, ayaw niya raw magsalita tayo ng BOSSING. Patunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? The word BOSSING, I heard, is definitely not part of the language you use in these Pumalag si Hontiveros na tinawag siya ng bossing ni Erwin Tulfo. Dati ito 2018 ito, nag-away silang dalawa. hearings. Thank you, Mr. Chair. Sabihin mo lang bossing, ang dami pang BOSSING. Ipalo ko sa ulo mo yan. Radio commentator yan ha. Kaya tayo talagang bumilib tayo sa mga Tulfo sa totoo lang. Kasi nga nung radio commentator pa sila, dyan pa sila sa radyo, sa TV, talagang talagang pinapakita nila talagang makabayan sila Kaya naman talaga malakas yung hook ng mga Tulfo sa taong bayan. Kaya kita nyo naman na nanalo sila nitong mga eleksyon. Kasi ang inaasahan ng taong bayan na ganyan pa rin ang magiging dating ng Tulfo pagdating sa Senado. Kaso nga lang, sa totoo lang, simula na naging senador silang magkapatid, nawala na yung anghang ng Tulfo. Abay, biglang pumakla. Diba? Kasi talaga dati matitindi sila kahanga-hanga. Siyempre, kahit naman ako diba, humanga din sa kanila. Ang laki talaga ng pinagkaiba ngayon, no? Ayaw natin sabihin tong salita na to, yung parang kain tayo. Na si Erwin Tulfo na binanata niya si Hontiveros. Okay. Kung ano-anong mga sinasabi niya tungkol kay Hontiveros na bobo, di raw matalino. I can suggest Senadora Risa Ontiveros. Pero ngayon, 2026, I can suggest Risa Hontiveros dahil magaling raw. Ano ba talaga? Huwag para kayo, matalino na, no? Di ba talaga nagagawa ng politika sa tao? Kaya kayo napapaghalataan kayong parang nagpaplastikan lang kayo dyan Ang politika talaga, wala kang makikitang totoo, no? Talaga? Maraming mga magagaling dyan. I can suggest. Maraming mga magagaling dyan. So ito yung comment ko dyan. Ikaw kasi, Erwin Tulfo, sa totoo lang ito yung reaction ko sa'yo. Magaling ka lang sa sir? Sa radio commentator. Ito, lesson ito ng mga taong bayan. Bakit binoto nyo itong si Erwin Tulfo? Wala namang utak talaga si Erwin Tulfo. Magaling lang siyang bumanat. Daldal ba? Madaldal lang siya. Pero when it comes to sa batas natin, lagi siyang napapahiya kay Marcoleta. Kaya palag na palag siya. Yun naman talaga kasi ang nagpasikat sa mga Tulfo Yung mga ganyang mga banat nila sa radyo, sa TV. Diba? Yan talaga. Kaya talaga kinagat sila ng mga tao kasi masang-masa yung dating nila. Hook na hook nila yung damdami ng masa Diba? Kasi pinapakita nila makamasa sila, tapos yung mga kinabubwisita ng taong bayan, yun ang binabanatan nila. Diyan nag-umpisa lahat, kaya talaga hinangaan sila. Kaya talaga syempre nagkaroon sila ng posisyon dyan sa Senado. No, talagang kahit ako talaga parang nadismaya Lalo na dyan sa napanood kong video na yan, nadismaya akong bigla. Diba? Parang lahat ng prinsipyo mo sa buhay mo, nilamon mo na lang bigla. Samantalang dati pinagmumura mo, 'di ba? Kung ano-anong pinagsasasabi mo, tapos biglang ganyan, biglang pupurihin mo. Kumbaga dapat to masabi-sabi na Masabi-sabi, wala nang bawian, Wag kasing magsalita ng patapos. Sinabi mo ngayon na si Risa Hontiveros, recommendation mo na magaling siya na senador. Pero ano yung sinabi mo dati? So wala ka ng prinsipyo niyan. Ito yung type of mga senador na kitang-kita mo talaga na plastic. Yan ang pinaka-best na ma-describe ko kay Erwin Tulfo. Plastic na pagka-senador. Kasi, bakit ko nasabing plastic siya? Alam mo namang hindi ka aligned with the principles ni Hontiveros, pero pinipilit mo talagang i-align kasi ngayon, minority kayo. Yan ang problema sa mga taong madaldal. At
at the end of the day, mabubuking Kumbaga dito parang lumabas yung tunay na kulay ng tulpo eh. ka sa mga pinagsasabi mo noon. Oh. Eh, ito ngayon, kumakalat ito ngayon sa social media. Hindi napahiya siya. Napahiya siya dito eh. Okay? Kaya nasasabi niya, no, kung napapanood niya yung mga ganyang klaseng video niya, no, yung mga pinagsasasabi niya dati. Oh, hindi naman pwedeng sabihin niya, bigla siya magpapaliwanag na hindi. Matalino pala talaga si Hontiveros. Kumbaga, mali yung mga paratang ko sa kanya noon, mali yung mga birada ko sa kanya. Simula nung nakasama ko sa kanya, talaga palang matindi to. Di ba, maaasahan, matalino. Yung tipong binawi mo talaga. Yun ang pinakamasakit sa'yo nun. Talagang pahiyang-pahiya ka nun pag ginawa mo yun. Pag ganun ang naging paliwanag mo sa mga tao, di ba? Kasi, sa totoo lang, yung mga bira mo kay Hontiveros, no? Talagang yun eh. Walang kalusot-lusot yun kung bigla mong babaliin yun eh. Kung bigla kang kakambyo na bigla kang babait kay Honti, hahanapan ka talaga ng malalim na dahilan. O bakit bigla kang bumait? Kaya kasi sinasabi ko, hindi mo pwedeng maging dahilan yung, na-realize ko talagang matalino pala siya. Hindi pala siya hindi pala siya ganon, di ba? Parang napakababaw naman nun, parang ang hirap paniwalaan. Okay? Ito pa ang isang sinabi niya. Ito, ano natin ha? Erwin na sinabi niyang out of order. No? Ito, yan, sinabi niya ito ha. Dito siya pumalag kay Senator Marcoleta. Sabi niya, out of order pa ba yung magsasabi ng totoo? Kasi nung sinabi po ni Senator Marcoleta na yan ang problema kung wala tayong background sa batas, nasasaktan siya doon. Bakit ka man masasaktan, Erwin Tulfo, na totoo man na wala kang background sa batas? Sabi mo, ad hominem. Katotohanan naman yan. Diba? Pasalamat ka kayo na nandiyan si Senator Marcoleta para pangaralan kayo kung ano yung nasa batas. Oo, iba kasi si Marcoleta eh. Si Senator Marcoleta, abogado yan. Diba? Sa totoo lang, yung iba dyan, hindi naman abogado. Sa totoo lang, kung yung mga dapat maglingkod, gaya dyan sa Senado, kasi maano ng mga batas yan, diba? May mga sinusulong yan. Dapat mas maganda mga abogado para mas may nalalaman. Although may mga tumatakbo din, meron din naman mga magagaling dyan na hindi abogado, diba? Pero maganda naman yung nagiging performance. Kumbaga, syempre, ito naman si Marcoleta is alam niya yung sinasabi niya. Lalong-lalo na malakas ang malakas ang ano ba tawag doon, mga katunan? Ako lagi ko nakakalimutan. Inaantok kasi ako. Ayun, yun na lang. Kumbaga, mas marami siyang nalalaman. 'Di ba? Kasi kayong mga, syempre, hindi kayo abogado. Alam naman natin kung saan kayo galing. Mas maganda, syempre, nakikinig kayo minsan. Wala eh. Minsan, talagang hindi nyo matanggap kung ano yung sasabihin ni Senator Marcoleta eh. Di ba? Kasi alam ko, lahat naman na sinasabi ni Marcoleta, ayon talaga sa batas eh. Di ba? It's only that, magkahiwalay kayo ng ngayon. Minority, majority. Hindi nyo matanggap. Kasi mas inuuna ninyo ang ulo ninyong malaki na sa pamumulitika. Kasi alam niyo kapag masusunod itong teleconference na ito, na batas na ito, sina Bato makavote na sa impeachment. And it is very important na irespeto natin itong sina Bato na colleagues ninyo. Kasi senador yan, irespeto natin ang senador. Nagsalita daw si BBM na kung gustong bumoto ni Bato, pumunta siya ng Senado. Kasi sa totoo lang, paano naman sila pupunta ng Senado kung ganyang wina-wanted na sila? Si Bato, kasi yung iba hindi pa naman eh. Paano ngayon yan, yung mga ibang kinakasuhan kung makulong? Ibig sabihin, hindi na sila makakaboto. Lalong-lalo na sa impeachment ni VP Sara. Kaya nga sinasabi dito, nagsalita nga si BBM na, hindi naman puro majority, hindi naman kumbaga hindi totoo yung majority lang ang napag-iinitan. Dati naman silang minority, nagsalita siya ng ganun. Kasi, ang napapansin ko, na talagang puro majority ang tinatamaan at kinakasuhan. So, anong gusto nyong isipin namin? Na talagang masasamang tao yung majority, kaya kinakasuhan sila? 'Di ba? Ang pumapasok kasi sa isip namin, simula nang sila ay naging majority ngayon, at pumanig sila sa prinsipyo ni Senator Alan,
biglang pumasok tong mga kaso sa mga senador doon sa majority. At bumilis ang naging proseso. Samantalang dati is hindi naman sila ginaganyan. 'Di ba? Ang laki ng pinagkaiba. Ngayon, kung talagang may kasalanan niyang mga senador sa majority, dati pa dapat sila hinabot. Dati pa sila hinuli. Dati pa sila kinulong. Pero bakit hindi sila kinulong, hinuli, at hinabol? Di ba pinagtagal pa? Kung kailan ganito na iba na ang majority na si majority na si Jinggoy, majority na si Villanueva, si Chis Escudero, etc., si Bato. Diba? Kung kailan ganito na, saka bigla silang hinabol sa mga kaso nila. So anong gusto nyong isipin namin? Diba? Kasi may time pa kayo dati. Kung may kaso sila, bakit hindi nyo sila hinuli? Hindi nyo sila ginalaw? Diba? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang? Kaya ganun papasok sa isip namin na ginaganon yung majority at ganun din ang papasok sa isip ng mga majority. Diba? Common sense naman. Like what other people respect you. Yes. Di ba? So, si Bato ay may karapatang bumoto sa impeachment kasi binoto yan ng taong bayan. Oh, Hindi kasi naman- kung talagang hindi na pwedeng bumoto online ang senador, kung halimbawa, wag naman sana, knock on wood, kung makulong yung mga senador na kinakasuhan ngayon, ibig sabihin wala na rin silang karapatang bumoto. Eh di kanino napapabor ang pagkakataon? Parang iisipin na naman namin o ng taong bayan na talagang ginawa nyo yan para ang boto ng majority is talagang bumagsak. Diba? At ang minority ngayon ang pumalit sa majority. Siyempre lalawak din yung isipin namin na gano'n. Diba? Makakapag-isip kami ng hindi maganda na ganyan, na pag-iisip na maghihinala kami na ganyan pala ginagawa ninyo. Diba? Eh, online voting, karapatan pa rin naman. Siguro kahit nakakulong sila, pwede naman silang bumoto eh. Diba? Pwede naman yung ganun. Karapatan naman nila yun. O eh, ano ba? Tatanggalin nyo sila pag sila nahuli o nakulong? Tatanggalin na ba sa pagiging senador? Pwede ba yun? O paki-comment na lang dito mga katunay, no? Kanya natatalo. Oh, sabi pa ni Erwin Tulfo, diniretso ko na lang kasi nanonood yung taong bayan. And the only way to explain it to them, ika nga, is diretsahan. Yeah, in-explain mo nga. Pero sometimes, sa sobrang direkta kang nagsabi, sometimes sablay. Yung bang tipong radio commentator ka man, na you speak a lot without even thinking kung ano yung resulta sa mga pinagsasabi mo. O tingnan nyo yung sinabi mo dati na sometimes we have to bend the law. Eh di, malaking kahihiyan yung ginawa mo. Bendalo, no? Siguro later, pag yung natulog na siya sa kanyang katre, mali pala yung ginawa ko. Kumbaga kung kinakailangan, ibaluktot ang batas, parang gano'n. Wag sundin, gano'n. Parang sinasabi mo, wag sundin ang batas. Eh di mga kriminal niya, natuwa. Sabi pa niya dito, simple, itagalog mo para mas maraming makaintindi ng mga kababayan natin. Akala ko ba, ano ka, US citizen? Hindi ka pala. Ano kayo, yan ang problema sa atin kasi ang dinidebate mo ay yung English at Tagalog. Hindi na natin nakukuha yung argumento ni Marcoleta. Whether it be Tagalog or English, kung nakakaintindi ka, pinapaliwanagan ka, doon ka sa argumento, yung point ng inyong debate. Yes. Ang hirap sa inyo, kapag matalo kayo sa debate, mag-walk out kayo na parang bata na iiyak. Yun. Yan ang problema eh. Pag hindi nila kaya, walk out. Diba? Ay nako. At sa totoo lang naman, it's Para not nga silang mga bida nung nag-walk out, no? Pinapakita pa yung mga litrato nila, no? Hile-hilera pa sila. Para silang mga bayani. out of order. Nasabi niya, si Marcoleta raw out of order. Hindi. Naunawaan namin yung kay Senator Marcoleta. Pinaintindi kayo ni Marcoleta na meron siyang alam na hindi pa ninyo alam, na pinangaralan kayo na hindi ninyo matanggap-tanggap. Maganda nga yun, nag-share ng kaalaman si Senator Marcoleta sa kanila na pwede nilang magamit soon. Yun ang katotohanan.
katotohanan. Heto pa. Itong si Erwin Tulfo muna ang ating pag-uusapan ngayon ha. Ito yung reasoning niya. Kasi nandadamay na siya ng ibang mga senador. Bakit ko ba nasabing nandadamay siya? Ito yung sinabi niya ha. Do you think sina Camille at Mark Villar hindi tinamaan? Kasi hindi man lawyer si Mark Villar at si Camille. Parang dinamay niya si Camille at si Mark. Kasi tahimik lang itong dalawa. Alam mo, bata no? Tama yung sinabi ni Sir Donmar, nandadamay pa siya ng iba. Kumbaga nagtutuksuhan, no? Tapos, ba't hindi mo tinutukso, ako tinutukso mo. Diba? Ganun din naman siya. Para siyang umiiyak na bata. Pero, majority siya. Pinare-realize siguro niya itong si Camille at si Mark para bumaliktad papunta doon sa minority. Wow ha? Parang pinapalabas na parang minamaliit ni Senator Marcoleta yung mga hindi lawyer sa Senado. Hindi naman siguro ganun si Senator Marcoleta. Alam mo, at hindi naman siguro ganun kakitid ang utak ng mga pinagbababanggit niya like Camille Villar, Mark Villar, 'di ba? Bongo, Robin Padilla, Jinggoy, Joel Villanueva, 'di ba? Para mga pinagbababanggit nito ni Tulfo, puro mga nasa majority. Parang ang pinaparealize niya na, tingnan nyo, ginaganyan kayo ng Marcoleta, parang minamaliit din kayo. Diba? Parang ganun ang gusto niyang mangyari. si Camille at si Mark Villar, Erwin Tulfo, hindi yan mga lawyer. Pero at least sila, marunong silang tumanggap kung ano yung mga bagong impormasyon. At may prinsipyo. Ini-inform po tayo ng mga lawyers dyan sa Senado. Kasi itong si Camille at si Mark Villar, hindi po ito mga matataas yung pride nila. Oo. Kung meron kang bagay na hindi mo nalalaman, be educated by the people who know. Tama. Ikaw, pinangaralan ka ni Marcoleta? Ad hominem. Adomino. Idamay mo pa ngayon si Camille at si Mark? Sina Bongo, Robin Padilla, hindi tinamaan? Kasi ano raw, hindi raw lawyer si Robin. Hindi raw lawyer si Bongo. Pero Kasi sila kasi may mga prinsipyo sila sa buhay, hindi katulad mo. 'Di ba? Hindi naman natin nadinig si Senator Robin na nagsalita ng masama o tumira sa mga kapwa niya, sa mga kasama niya diyan sa majority. 'Di ba? May tinira ba si Robin Padilla diyan? 'Di ba? May tinira ba diyan? 'Di ba? Sa majority ngayon, mga kasama niya, wala. Ikaw nga, sa minority, yung kasama mo, tinira mo eh. Tinira mo, 'di ba? Binira mo na ganyan, sinabihan mong ng masasama, sinabihan mo ng ganito, 'di ba? Kasi sila Senator Robin, may prinsipyo. Ikaw nasaan na? Hinahanap ko nga, baka mamaya nasa Cebu yung prinsipyo mo. Baka mamaya nasa Dumaguete o nasaan ba? Hanapin natin. Baka nasa ilalim ng lupa, nasa loob ng kahon. Huwag mo na silang idamay. Diba? sila matalino, alam nilang umintindi. Ikaw, hindi ka pa lawyer, hindi ka pa marunong umintindi, wala na talaga, bobo ka talaga. Dinamay pa si Jinggoy, si Joel Villanueva. 16 of us are not lawyers. 16 kayong lahat na hindi lawyer. Diba? Pero yung sila lang yung binanggit, di ba? Meron din naman sa minority ng mga hindi lawyers. Ba't sila lang yung mga nasa majority ngayon? Yung 16, yung 15 noon, kasama na yung kapatid mo, yung 15, nakakaintindi kay Marcoleta. Ikaw lang hindi. Ikaw lang ang nagreklamo ad hominem eh. Ikaw lang ang nagreklamo. So, wag mong idamay yung 15 senators kasi ikaw lang ang pumalag. Totoo naman si Risa Hontiveros, hindi naman yan lawyer. So, meaning to say, na-real talk kayo ni Senator Marcoleta. Yan ang katotohanan. Nasaktan kayo. Hindi nyo matanggap-tanggap na meron pong pinaintindi si Marcoleta sa batas na yun. Yan ang problema kapag wala tayong background sa legal. Yan ang sabi ni Senator Marcoleta. Nasasaktan ka. Yan ang problema sa iyo eh. Aray ko. Ito pa. Lahatin na natin ito. Itong si Jinggoy Estrada. Pumalag itong si Senator Jinggoy dito sa sinabi ni Erwin Tulfo. Kasi nung nag-walk out sila doon sa Senado, itong si Erwin Tulfo, ito yung sinabi niya, pinagpipilitan nila, ang ibig niyang sabihin, yung mga majority, pinagpipilitan raw ng majority
para makaboto ang mga yun na makukulong. Ang pinatungtungkulan niya si Bato de la Rosa na hinahanap ngayon ng CIDG na nagtatago raw si Bato. Si Joel Villanueva, si Escudero at si Jingoy Estrada na meron pong waiting na kaso sa kanila na aarestuhin rin sila patungkol po sa corruption raw. Parang ngayon talagang active ang pagbubunga nga ni Tulfo dyan sa Senado Parang ginawa niya ng programa sa radyo yan So apat ito. Yan ang iyang ibig niya. Nami-miss na rin siguro ni Erwin Tulfo bumoka-boka sa radyo kaya dyan niya na ginagawa sa Senado. Sama naman yung sinasabi niya rito, pinagpipilitan nila para makaboto ang mga yon na makukulong. Parang sinabi niya talaga na sure siya na makukulong si Villanueva, si Escudero, si Jingoy Estrada. Di ba? Parang sure na sure siya. O pagpalagay natin si Senator Bato, syempre posible baka makulong si Senator Bato. Pero yung iba is, naku naman, diba? Parang sure na sure ka na sa pinagsasabi mo. At eto naman siguro, baka hindi pa rin naman siya sure kung makukulong si Senator Bato. Parang inalipusta mo naman sila. Na parang wala silang kakayahan. Parang wag na kayong bumoto dahil mga makukulong kayo. Parang ginudge mo na agad sila. 'Di ba? Nag-judge ka kaagad sa mga tao na wala pa talagang matibay na pruweba. Yang sabihin na pinagpipilitan raw na makaboto itong apat kapag makulong ito. Yan ang sabi niya bastos itong si Tulfo. Yan ang comment ko bastos siya. Alam mo ba kung bakit? Kasi itong si Jingoy, si Cheese. Yan, mga Tulfo natics meron pa isang Tulfo, si Ben Tulfo. Pasok nyo na rin sa Senado yan. Para magkaloko-loko na tayo rito. Tapos magtayo na sila ng istasyon sa radyo dyan. Senado sa radyo. Radyo sa Senado. Kami ang mga Tulfo brothers. Humanda kayo. At si Joel Villanueva, hindi pa ito nakulong. Pero the way na magsalita itong si Erwin Tulfo, parang gusto niyang makulong na itong tatlo. Na para bang ina-assume na niya na makulong itong tatlo. Di ba? Ito kasi si Tulfo, alalay ni BBM to Since day one, nakikita natin to, lagi nasa likod ni BBM. Baboy at bastos rin ang ginawa niya. E di syempre, itong si Senator Jingoy Estrada, pumalag. Sabi ni Senator Jingoy Estrada, sigurado na ba siya? Ibig niya sabihin ni Senator Jingoy, si Erwin Tulfo, sigurado na ba siya na makukulong kami? May contact na siya sa korte? Kasi nagmamagaling itong taong. Baka close sila nung Supreme Court. Hindi naman lawyer. Diba? Yan ang punto ni Jingoy Estrada. Sigurado ka na ba, Erwin Tulfo, na makulong itong mga taong ito? Paano mo nasabi? Party ka ba sa script writing ng administrasyon? Hindi, nagtatanong lang ako kung party ka ba sa script writing. Kasi parang iniinsulto mo yung mga colleagues mo dyan sa Senado. Instead, na kayong mga senador dyan, kayo mismo ang magkampihan dyan. Di ba? Mantakin mo, dapat ang katapat na ito ni Tulfo, si Cheese Si Cheese tahimik lang ngayon, di ba? Hindi nagsasalita gano'n, pero pag si Cheese talaga nagsalita napakagaling talaga magsalita niya. Alam naman natin, abogado yan si Cheese, di ba? Yung kaso nila, that is outside your debate inside the plenary. Ang punto ko dito, dapat sinosoplak ni Cheese to paminsan-minsan. Kahit anong mangyari, dapat magtulungan kayong lahat diyang mga senador. Yes. Kasi isang institusyon po kayo. You are an independent That's right. branch of government. Iba yung executive, iba rin kayo dyan sa legislative. Yeah. What do I mean? Ang hirap kasi dito sa mga minority na ito, halik sa puwet ni BBM. Yan ang problema natin. Yun lang. Diba? You are not serving for the Filipino people, but you Kasi are... parang nagpapalakas sila sa kung ano ang gobyerno ngayon. 'Di ba? Ito yung mga sinasabi ko lagi na ang iniisip lang nila yung present. Hindi sila nag-iisip ng future. Pero kasi itong mga Tulfo, masyadong panatag to sa sarili nila na kahit hindi sila mag-isip ng future, kahit present ang isipin nila, yung present na inaano nila, wala kaming pakialam sa future kasi alam namin mananalo pa rin kami. 'Di ba? Ganun. Kahit sabihin natin kakampi kami ni BBM, kahit di naman kami kakampi ni BP Sara, o hindi kami kakampi ng mga Duterte, mananalo pa rin kami. Dahil Tulfo kami. Parang ganun. Masyado silang kumpiyansa sa sarili nila na talagang mananalo at mananalo sila. Pero kung tutuusin,
kung ganyang kumpiyansa nila, matitibag, kung wari, bigla silang matalo, ay madadala yan. Oo, tignan mo, biglang magbabago mga pinagsasasabi niyan, biglang babait. Kasi ngayon kumpiyansa sila eh. Alam nila hindi sila matatalo dahil may pangalan sila. Serving for the bangag. Edi, ano problema? Doon. Ano problema? Alam niyo ba kung ano problema? Wala kayong pakialam sa institusyon ng Senado. Ah. Parang ginusto nyo pa na si Bato ay huhulihin. Parang ginusto nyo pa na si Jinggoy, si Joel, si Escudero, matuluyan na silang makulong. Parang gugustuhin nyo pa. Imbis na magsama-sama sila dyan, magtulungan sila dyan sa Senado, silang mga senador, hindi. Nagkokontrahan sila dyan. Diba? O ilaglag na, parang ilaglag na natin to si ganito. Wala tayong pakialam kung mahuli ang mga yan. Diba? At talagang mismong parang silpa ang nagdidiin na may mga kasalanan yon, yung mga senador na yon. Kasi, the point is, okay lang sa inyo kasi kontra kayo sa politika. Yeah. Magkaaway kayo sa politika. Hindi pareha ang kulay ninyo sa politika. Hindi ganun. Oo. Diba? Oo. Binoto kayo ng taong bayan. Itong mga taong ito, itong si Jinggoy, si Cheese, si Joel, na tinitira ngayon ng administrasyon, dapat nating respetuhin itong tatlo. Kasi meron ring mga taong bayan na bumoto dito sa tatlo. Pati ito si Senator Bato. Oo. Di ba? They are representing for those people who voted these senators. So meaning to say, kung ilalaglag mo ang isang senador sa Senado, parang nilalaglag nyo na rin yung mga bumoto kay Jinggoy, bumoto kay Cheese, bumoto kay Joel at Yes. Senator Bato. Di ba? Yan ang problema mo, Erwin Tulfo. Kaya ayusin mo na sarili mo. Ka Erwin, ha? Wala ka kasing alam eh. Bakit nyo kasi pinapanalo pa ito dahil sa pangalan? Oh, yun Wala. yung sinasabi natin. Masyado silang kumpiyansa sa mga sarili nila kasi dahil sa pangalan. Oh, yan. Ito yun eh. 'Di ba? Kaya nga lagi kong ina-advise sa lahat, no? Na wag naman tayo mag-rely sa pangalan sa mga botohan. Sana naman magising ang mga isip natin. Pag-aralan natin lahat ng mga kandidato. 'Di ba? Hindi yun dahil sikat siya, kilala siya o sa mga ano niya. Kailangan malaman natin siya kung paano siya maglingkod sa taong bayan. Pero sa totoo lang, no, pwede ka rin mapeke nila eh. Dito nila Erwin Tulfo eh. Kasi di ba talaga sa, syempre di ba sa mga palabas nila, talagang tumutulong sila sa taong bayan, tapos bumabanat sila kay Ontiveros, kila ano. Parang para tayong nadyapik eh. Biglang ganito lumabas eh, no? Wala naman itong track record itong taong ito. Parang ang hirap. Yan ang problema. Yan ang talaga ang problema natin. Kaya, next time, lesson ito sa lahat ng mga bumoto kay Erwin Tulfo. Yung mga Tulfo na yan, hindi na yan bagay dyan sa Senado. Isa lang sila sa magpapagulo sa Senado, kung tutuusin. Alam nyo ba, sa totoo lang, ang kailangan ngayon ng Senado, magkaisa. Magkaisa dapat ang kailangan ng Senado. Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.